Pogi. FP. FP. Oy, feel free to beat it, Okay. Ayan. Okay, toast muna tayo. Toast. Cheers! Cheers! Ayan. Isa na namang gabi na tayo po'y magkakasama-sama dito pa rin sa... TikTok! So, senior moment ang tawag po dyan. At pagka senior moment, kailangan mo daw ng glutathione. Hindi talaga, pampabata daw yan. At saka maganda sa kalusugan. So, pag-uusapan natin ang glutathione at dalawa pang ibang bagay. SIM registration. SIM registration. Important yan. SIM registration. Ewan ko ba, may issue ba dyan? Tapos, yung isa pa ay... Street food! Yan ang gusto ko. Basta Ayun. pagkain. Ang street food. Oy, ano na ha, talaga. Sausaw mo sa glutathione. Okay. Ang tanong dito ay, okay ba ang glutathione? That's number one. Pero may sagot na yun eh. Glutathione, kailangan talaga ng katawan natin yan. Pero dumating ang panahon na nagkaroon na ng mga issue. Tingnan muna natin, ano bang issue sa pagpapaputi? Bakit nga ba napaka-obsessed ng marami, lalo mga Pinay. brown skin, Olive skin, kayumanggi. ganon. Yes. Habang yung mga mapuputi nagpapaitim, tayo mga medyo kayumanggi nagpapaputi ng pilit. Hanggang sa sumasama na ang epekto. Okay, panoorin muna natin ito. Naghahanap ka ba kung ano yung pinaka-effective na glutathione? Well, eto yung mga top 10 na pwede kong mai-recommend na best glutathione. Kasi ito pala, excited ako dito. Ito talaga yung gamit ko. Effective siya sa akin kasi sobrang ang puti ko ngayon. Ganito yung itsura ng packaging niya kapag bago. Tapos ganito naman yung itsura niya, yung capsule. Sa social media, mapapanood ang sari-saring testimonya kung paano gumanda ang kanilang kutis matapos gumamit ng tinatawag na glutathione capsule. Maiengganyo ka naman talagang bumili dahil tunay nga naman, masisilaw ka sa puti ng mga modelo. Sa mga mall, spa at clinic naman, parang kabuting nagsulputan ng mga glutathione drip. Ibang paraan naman ito, ituturok naman ang gluta sa katawan sa pamamagitan ng intravenous fluids o IV. Si Aki Mitu, isang social media influencer, na insecure daw sa maitim niyang kutis noon kaya sumubok ng sangkaterbang skincare upang kuminis. Pero walang epekto. Simula daw ng magpagluta drip si Aki, abay eto na siya ngayon, as white as snow. Napansin ko po nung mga katagalan na nawala din po yung pimples ko. Parang madami din pong benefits yung Glutadrip sa akin. Puhunan po talaga namin yung yung looks po, 'di ba? So kailangan fresh ka, nag-glow, kutis artista. Ayon sa dermatologist na si Dr. Grace Carol Beltran, hindi may kakailang malaking tulong ng glutathione upang labanan ng cell damage sa katawan. Meron itong antioxidant na hindi kayang i-produce ng ating katawang mag-isa. May potential talaga siya for doing something good, no? Kasi it is considered as the master antioxidant. It delays the aging process. It corrects your cell damage due to oxidative stress. Pero kung gagamitin ito bilang pampaputi, lalo na sa pamamagitan ng intravenous o IV drip, hindi raw malayong magka-side effects ang pasyente. Depende sa paggamit o dosage at ang timbang ng gagamit. Pag tinake mo siya orally, it has to pass through your stomach. Yung gastric juices doon, it can damage a certain portion of what you have taken. So hindi yung absorption mo is not maximal. Unlike the intravenous injection na maximum yung absorption agad. Kaya kung mas effective siya, pero mas malaki din yung chance mo magkaroon ng complications. Ang problema, naglipana na ang mga clinic, salon at spa na umano'y nagbibigay ng quality Glutadrip ngayon.
dapat hindi nila pinapayagan na sa mga salon-salon lang. Dapat may dermatologist o kaya sabihin natin doctor who is knowledgeable about all these ingredients that they are injecting, and then there should be a nurse who can inject it or somebody who's licensed to inject. FDA na nga nagsasabi na hindi siya safe kasi it could produce severe allergic reactions like anaphylaxis, Stevens-Johnson syndrome. It can produce acute renal failure, vasculitis, difficulty in breathing. Ang tanong, bakit nga ba kasi gustong-gusto ng mga Pinoy ang maputing balat? Na-brainwash na tayo na white is beautiful. White is attractive. Kasi pag maputi ka, kahit na anong suot mong damit, parang bumabagay agad. No? Unlike when you are dark, you have to choose your clothing, yung mga color, ganyan. Tuluyan na nga bang maglalaho ang kulay kayumanggi? Pag-usapan natin dito sa TikToks. Gluta! Gluta! O, tingnan nyo, sabi ni Doktora, maganda ang glutathione para sa katawan. Talagang, it's very good daw for the body. Kasi nga, ano yung sabi niya, mega Antioxidant. antioxidant. Ang galing. Alam mo ngayon ko lang nalaman yun na alam ko maganda yan para sa liver. Sa liver, Tapos, ngayon ko lang nalaman kay doktora na it's one of the best antioxidants sa katawan. And cell regeneration. Pwede na ba ako, Pwede ka ng endorser? doktora. Ako endorser ng Gluta product. Pero kasi, I think yung glutathione, nagkaroon ng negative effect lang yan nung inabuso. Diba? Nung nagkakaroon ng mga drip-drip, tapos nagkaka-aksidente. Pero yun nga sinabi ni doktora, it has to be a licensed practitioner, whether that's a nurse or a doctor. Huwag lang daw sa mga parlor-parlor na mga Alam mo, estheticians totoo lang yun. na naglalagay. Pero hindi pero kasi naman, pera kasi usapan yan. Alam mo, marami na gusto mo babae na nasa, konting pera lang, makatipid. Kaya naman pumapatol sila sa mga ganon. Kung nabibenta lang yan, linalako lang yan na gluta! Di pinakyaw ng... Parang balot. Gluta kayo! Di ba? O kaya sa bus, ilang gluta, 4, pak! Sobrang Pero kasi naman, Alex, kung ikaw ay gusto nga pumuti, hindi na ako pupunta sa parlor kung nagtitipid ako, di siguro capsule na lang para mas safe kesa sa yung ituturok sa akin. Pero ang sabi ni doktora, mas mabilis at mas efficient and effective kung intravenous. Kung hindi, turok, pero may kamahalan. May kamahalan. Kung Yun lihiti na nga. mo. Ngayon, Kaya ikaw, nga sa mga magsalita. salon, di ba kaya sa mga salon, ino-offer na rin na service yung glutathione. Yes. Kasi sa amin, sa LGBT community, sobrang sikat talaga yan. Kasi, Pagpagluta. Fresh. lahat ng mga LGBT na nagpapagluta, syempre gusto nila gumanda yung skin. Kasi aminin mo, pag nakagluta ka, di ba, cutis artista, sinasabi nila. Like, una ko yung nakita sa mga artista, ko, bakit ba yung skin nila? Bakit sila parang may glow? Maputi na, pero may glow. Gluta pala yun. So, nung nalaman na yan ng community, readily available na rin yan para sa aming sister. So lahat ng LGBT, lahat ng mga gustong talagang Beauty babae, talaga. beauty talaga, Oo. kailangan ng glute. Kasama na sa kape, ganon. Hindi, marami rin namang LGBT na happy sila in their own skin. Meaning na morena. Kasi lalo na nung maraming nanalo ng mga morena na beauty queen, di ba? Parang, hindi ko na kailangan ng gluta. Marami namang nanalo na magandang kayumanggi. Pero, iba rin kasi talaga pag nakagluta ka. Magkano ang ginagastos, alimbawa, ng isang trans? Alimbawa, yung talagang kailangan mong i-maintain. And how often? Once a month ba yun? Noong nagpapagluta ako before, sponsored kasi ako. Anyway, noong nagpapagluta ka every week. Kaya lang kasi intravenous, sobrang ng veins ko. Baby Maliliit. veins, spider veins. Kaya tinigilan ko siya kasi parang ang hirap. Pero ang sakit. weekly dapat yan. Weekly, kung, pwede. kung maganda. Pero napansin ko talaga parang wow. So, pag medyo gumagaspang na, Pag gumagaspang parang kulang ka na yata. Pero ng gaano katagal bago mo nakikita yung epekto? Kung a few months. What is na a few months? 6 intravenous. months, Like makikita maybe mo like na. that, half a year. Makikita mo na, maramdaman mo talaga parang wow. At saka nakakaano ba yan ng mga pores? Nakakasarap ba yan? Oo, Pumuputi ka lang. Actually kasi yung gluta pag gluta lang, medyo matagal pa yon. So pag minsan may mga promo ng gluta drip na may kasama ng vitamin Vitamins. C. Kasi kailangan mo kasi talaga siyang inumin with vitamin C. Ako tinigil ko din yung drip ko kasi nga pares kami ni G3. Kala mo naman dugumbughaw sa liit ng mga veins, di ba? Kala mo galing sa Inglaterra yung mga veins, gano'n, pinanganak. So hindi ko na
Pero naggugluta ako ng capsule. Capsule. Pero ayoko pumuti. For ano lang ba? Yes. I like your vitamins. color. Gusto ko na Ayoko ganyan. talaga Ako puti. rin. Ako rin, nagpapaaraw pa nga ako para umitim ako, di ba? Mas gusto ko yung... Mas nakakapayat. Natural. Oo. Ewan ko, parang I look healthier, hindi mo na kailangan mag-makeup. Pero si Also Alex, ngayon- anong reaction mo? Ang gusto mo bang babaeng maputi o gusto mo yung morena? I'm sure Pero wala maputi. ka- parang Dati kasi, hindi ka dati kasi wala pa yung nakaka-relate. gluta, papaya soap lang ang uso. Kaya mo talaga, papaya to sa huwag mong babanlawan, huwag mong babanlawan. Papaya soap at saka Hindi. kalamansi. Normal naman talaga nung dati pa rin lagi natin na-associate yung puti, Sa ganda. tapos di ba? Sa discrimination sa America, blacks and white, ganon. Preferred namin talaga maputi. Ako, maputi. Kasi parang na-associate sa linis. Oo. Di ba? Di ba? Tama di ba pagka maitim ng konti, di ba yung Libag. singit umiitim din, akala mo. Ayun ba yung singit? Yung libag. Pakitaas mo ang kilikili, ano? Ibig sabihin, Ay, wow! Kasi weird naman na maitim ka, tapos puti yung kilikili mo dito. Kaya hindi... Ano yung sabihin nun? May makeup? Kaya nga, ibig sabihin, hindi ka na-associate lagi yung puti sa ano, di ba, pink ang whatever. Pag naka-pink na underwear, angat. Pag naka-pink na underwear, angat. Eto pa, kahit sa mga, total, napag-uusapan din natin, sa multo, kita mo, dati may black lady sa white lady. Nawala yung black lady, Hindi sila nag-work, Hindi sila nag-work, di ba? Black lady ka, nagpapakita ka sa dilim. Di ba, pag nagpakita ka sa dilim, sasabihin pa, saan ka? Kaya pinakita ng white lady. Nagugluta tayo na yung mga multong. Hoy, at least honest si Alex. Sinasabi niya talagang gusto niya makinis, maputi. Oo, di ba? Pero Makinis, maputi, pero ba't ganun? Oo, pero hindi ibig sabihin kung hindi ka makinis at maputi, wala ka ng kaluluwa. Sinasabi niya. At saka, hindi lahat ng maputi, makinis, ahoy. May mga kilala akong super ginom na mga anes. Pag ginan mo, ay, Ning, gaspang. Pero, Saka hindi lahat binabagayan ng puti. Totoo. Di ba may iba parang espasol na yung itsura? Hindi Oo, maano. Ang sobra yata Ang peg naman nila yun. papel na. Yeah. Pero ang pagpapalabas na kagandahan, ganito lagi mahinig sa mga lalaki. Ano? Maganda yan, dahil maputi lang yan. Tignan mo pag nagmurena yan, lalabas ang kagandahan. Kasi ang tunay nagpapalabas lumamang sa ka kagandahan. Ipinush mo. Morena. Morena. Kasi katulad niyan, pag tinanong niyo ako, ano gusto ko? Puti. So, pag sinabi maputi, hindi ko nire-represent yung buong kalalakihan. Yes. Preference ko to. Diyan nagsisimula ang bashing Maghanda ka na. Pag tinanong ka, tapos pag sumagot ka, parang, uy, ba't ganun ang sagot mo? Ito pa, ano ko. Pero hindi, kami mga lalaki, pag nag-uusap kami, pag morena, ang tunay na ganda, morena pa rin. Totoo. Pag sa ibang bansa, di ba, madam? Hinahabol. Pag sa Yes. ibang bansa, kahit saan ka pumunta, lalo na sa Europe and sa US, ang talagang na-amaze talaga sila sa kulay natin, sa kayo maging kaligatan. Kayo maging So, na-amaze sila, hindi nila din maintindihan yung nakausap ko ng French na kaibigan ko. Kaibigan ko, asawa ng kaibigan Okay. ko. Bakit sila na-amaze? Kasi, di ba yung sila, ang kulay nila talaga, kahit paarawan mo, mamumula lang eh. Oo, Di sila mamumula. tayo Correct. daw, saan ba natin daw nakuha yung ganun? So, parang nakaka-proud pag ganun yung kulay mo. Tsaka, kumbaga, ayaw talaga nila ng maputi. Ewan ko ba kasi... Oy, pero ito lang magdahan-dahan lang tayo. Kasi okay, personal choices yan. Yes. Personal choice. Ako, I like to be dark, okay? Yeah. I like to be dark. Yung iba gusto maputi, okay? At makinis. Pero, nung gumawa ako ng pag-aaral dati, bilang reporter, merong leading brand noon, okay? Leading brand. Sabi niya, 500 milligrams glutathione. Oh. Pinaaral ko sa FDA. Tsaka sa PPAC dyan sa Ateneo. Lumabas 5 milligrams lang ang laman. Binawasan na. ng bawat kapsula. Capsule. Ang laman niya puro, ewan ko kung pulbos na lang yon or vitamin C Kaya na pala lang. umabot ng 6 months. Ganon. Okay, ngayon, naggalit sa akin, pinadyaryo ako. Naku, humanap ako ng eksperto sa Amerika. Tapos ang ginawa namin nun sa news, 10 brand ang pinaaral namin. 3 lang ang pumasa. So, ibig sabihin, Ate Coring, nag-black propaganda ang bintang sa'yo sa gluta. Yes. Nagkataon, black propaganda daw. So, walang Pero, truth in advertising No, doon. you have to be very careful Careful. of the brand. I think kung talagang maa-addict ka sa isang brand, ipaaral mo, hindi masyadong mahal sa pipa kung anong pinapasok mo sa katawan mo. Correct. Kasi delikado. At Yes. yumayaman sila ng yumayaman. Pero- Sa kakaparanggot na puhunan nila. Ang tanong ko kasi ngayon is, nakakayabang aminin na nagpapagluta ka? Or now, it doesn't really matter?
Hindi. No, ngayon hindi Yung na. lalabas lang sa mga anak mo, yung tunay na kulay mo. Amin ka rin eventually. Alam mo ang puti mo, tapos pinabibinyagan mo yung anak mo na medyo morena, medyo, Uy, may kakilala akong gano'n. ang aga namin nag-beach eh. Nag-beach kami. Binabad mo sa araw talaga yung anak mo. ganun. Alam mo, ang napapatuloy talaga mga anak mo, kahit ang paayos pa yan. Oo, diba? Ilong mo, doon paayos mo. lalabas. Doon lalabas, oo, di ba? Kaya kapag 3 years old na yan, anak, halika na sa ano. Halika na, tuturukan na kita. Hindi na ako makapag-adjust, ikaw na lang mag-adjust. Diba? So, basta, ang glutathione, hindi yan masama, nasa paraan ng paggamit. Gamit. Yes. Correct. Kung Oo. ano ang ilalagay mo sa katawan mo. Tsaka kung afford. It's a preference, ha? Tsaka kung Yeah. afford, Oo, tsaka pag- kahit kung anumang afford. kulay, dapat kung feel mo talaga maganda ka, maganda. Maganda. Wow. Love the skin you're in. Yes. Sa mga lalaki naman, nakakarinig, hindi mahalaga ang anyong panlabas. Ang magandang nasa loob. Sa loob ng damit. Ay, Wala akong sinasabi ganyan, ha? Oh, Kuya Alex, may sinasabi ka pa, di ba? Pag maputi, pink ang? Okay, natapos na tayo sa Utong na loob! Natapos na tayo sa usapang gluta dahil nga, syempre, kagandahan. Eto naman sa tingin ng iba, maganda ito. Sa tingin naman ng iba din, hindi naman maganda. So, pag-uusapan natin ang SIM Registration Act sa pagbabalik yan ng... TikTok! Hey, SIM Registration! Ano ba yung SIM Registration Act na yon? Ang ibig sabihin, tayong mga yung ilan ng mga Prepaid. Yes. postpaid, ay naka-register na. Yes. Yung lahat ng halos 90% ng may SIM card ay prepaid, kailangan na ring ipa-register. Pero bakit ba kailangan to? Kabilang ba kayo sa mga nakakatanggap ng text scams? Mainit na usapan ang pagpasa ng SIM Registration Act na layon sugpuin ang mga naglipa ng text scams. Pero paano nga ba magagawa yon? Panoorin natin to. Hindi, bibili na namin. Grupo sa Grab. Ito, nag-aambagan namin. Talagang iyak na lang ang kayang gawin na nag-viral na delivery rider na yan na biktima ng fake booking. Ang in-order at i-deliver sana niyang pagkain, ayun, parang bulang naglaho at hindi na makontak ang nag-book sa kanilang delivery app. Ang Bangbang Bango sa Antipolo, na-scam din ng isang nagpakilalang customer na nagtatrabaho daw sa munisipyo ng Antipolo. Yan ang nakapost sa kanilang Facebook page. Ang in-order nito, 20 box ng bangsilog o bangus na may itlog. Pero makaraan ng isang oras, hindi na nagparamdam ang manggagantyong scammer. Kaya't para mabawi ang lugi, pinost na lamang ng mga staff nito ang masaklap na nangyari sa kanila at hinikayat ang mga suki nila na bili ng na-order na pagkain. Napapagod naman kakablock ng unknown numbers sina Jen at JV. Pero ang text spam at scam messages, hindi naman napapagod kakapasok. Sa isang araw, sir, nakakatanggap ako ng mga 6 or 8 beses na text. Pero ini-ignore ko lang, sir, yung mga text na yon kasi alam ko talaga na scam yon. Delikado rin kasi syempre hindi natin masasabi yung baka mamaya scam tapos kung anong gawin sa'yo o minsan nanghihingi ng pera, di ba? Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong October 10 ang SIM Card Registration Act o Republic Act No. 11934. Inaasahang matitigil na ang mga scam o modus na to. Obligado na kasing magparehistro ng mga may-ari ng SIM card sa Public Telecommunication Entities o PTEs sa pamamagitan ng ibibigay nilang platform o website. Ibig sabihin, kailangang ibigay ang iyong pangalan, birthday, kasarian, address at valid ID tulad ng passport. Failure to comply results to the grant of authority for telecommunications entities to automatically deactivate services to the specific SIM card subscriber under the force of law. Kapag napatunayang nagbigay ng maling impormasyon ang isang subscriber, posibleng maharap sa 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong o 100,000 piso hanggang 300,000 piso na multa. Bibigyan lamang ang mga subscriber ng 6 na buwan para iparehistro ang kanilang SIM card. Kung hindi kaya sa loob ng 6 na buwan, may palugit pang 4 na buwan.
Kung may agam-agam ka sa data privacy, nakapaloob naman sa batas na ito na bawal isa publiko ng telco companies ang kahit anong impormasyon ng subscriber. Marami kasi ang kinakabahan dahil baka maggamit ang personal information sa maling paraan. Meron tayong habang karanasan na ang mga ganitong klase ng batas ay pwedeng ma-weaponize o pwedeng abusuhin ng pamahalaan at ang tatamaan dito ay yung right to privacy ng ordinaryong mamamayan. Hindi po pwede na sa pagsugpo ng mga online scams, ang isasakripisyo naman natin yung right to privacy ng mga kababayan natin. Hindi yung mga resellers ang co-collect ng information. So, pagbili nyo ng SIM card, hindi po yung sari-sari store ang kukuha ng personal information nyo. Ibebenta sa inyo is yung SIM card at wala akong hihingi mga personal information, pero ang status po ng SIM card mo is deactivated. Tapos, pagkabit nyo sa cellphone nyo, kailangan mag-login kayo to the site of the telco at doon kukunin yung pag-register nyo. Doon kukunin yung identity nyo. Kinakabahan ka pa rin ba? Kaya mo bang hindi gumamit ng cellphone? Pag-usapan natin yan dito sa TikTok. Nakakatakot. Parang ako hindi. Kasi tayo, post-paid na tayo. We've given it already. And even the pre-registered, yung mga prepaid, nakakatanggap rin. So parang wala naman siya pinipili. Pero Kung postpaid o nakakatanggap ka ng prepaid. mga With my bogus name? text. Yes, of Marami. course. Yun ang ibig ko rin sabihin na nakuha. nakakatakot. Kasi, kumbaga, hindi lang ito hindi lang itong SIM Registration Act. Technology in itself, kung saan papunta, sobrang may access na lahat sa lahat ng impormasyon mo, mahahack ka. Ilan na kaibigan natin na hack. Hindi ba? Pagkatapos, so yun lang ang kinatatakutan ng tao na doon tayo pausad with this SIM Registration Act. Dahil scammers, mga nagdo-donate, hindi naman pala totoo. Credit card ko, ilang beses na nagamit sa Amerika. Talaga? Ilang beses yun. Daan-daang libo yun. Ako, kasi first of all, low-tech ako. Gusto ko yung SIM Registration Act or bill kasi nga, deterrent siya. It's not going to eradicate yung mga scams and mga fraud na mga ganyan. Pero mag-iisip, mag-iisip yung isang tao na magsasend ng text kasi dapat alam na yung pangalan mo lalabas doon. Yun lang sa Mapermission na akin. talaga kasi siya. Yes. Dati kasi, didedmahin mo lang. Parang wrong send. Pero ngayon kasi, di ba, like for example, dati sa umaga mo lang siya makukuha in the day. Ngayon hanggang madaling araw. Hindi mo pinipili. Ikaw, di ba, nag-away kayo, like, for example, nag-away kayo nung jowa mo. Tapos iniintay mo mag-sorry siya. So, iintayin mo ng di ba? Hugot na naman. So, ang tagal-tagal naman mag-text. Hindi ako na mag-text. Kailangan mag-text siya. So, makakatulugan mo na. Una pag nag-text ang scam, no? Magigising ka. Magigising ka kasi tumunod yung phone mo. Ang tagal-tagal mo yun. Nakatalugan mo na. Pag tingin mo scam, mabubunisip. Hindi ka na makakatulog. Hindi ganito message. Sira na yung gabi mo. Hindi ganito yung message. Magkaaway ba kayo ng shota mo? Andito ako. Di ba? Pero wag muna tayo lumayo sa national o whatever. Ito sa mga kaibigan ko lang. Di ako pabor o masasabi ako kung saan ako. Pero ito, nakakatanggap ako minsan ng message na new number. Nasabing, hello Alex, kumusta ka na? May mga kaibigan ako na nagpapalit ng numero ng ilang beses sa isang taon na hindi man lang nagpapasabi na akala mo, ramdam mo na, si ano to, si G3 to. Yung mga nagpapalit ng mga SIM number sa inyo, masamang tao ba kayo? Pahit-pahit kayo ng number? Bakit? May kaibigan ako, 3 beses nagpapalit ng number. May tinatagoan siguro mga utang-utang. Pabor ako dyan mag-SIM registration tayo kasi at least kahit paano, may konting check and balance. Pag na-register yung SIM, lalabas yung pangalan na? No. Hindi. Ang ibig sabihin, pag tumawag ka sa Viber, may mga network na sa SIM ng mga network provider na lumalabas automatic, Alam ko na. Pero nagtagal ng Viber na rin yun. Nag-Viber. For security. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na pwede tayong maglagay ng batas sa Pilipinas, pero lagi talaga mag-ahanap ang mga masasamang tao. Kasi natatandaan nyo, ang stoplight, deterrent siya for traffic violation. Wala ka pang pakialam, red light, wala kang pakialam. Lalo pag hating gabi, wala naman natin. So, nasa pa yun ng tao yan. Kaya magagawa tayo ng maraming batas. Katulad niyan, yung tinanggal yung pagpapangalan sa Viber, safety naman daw. Yung GCash nga ngayon, asterisk na rin yung pangalan. Yes. Just a few letters na lang. Na lang. Tama. Hindi ko alam pero
What you're saying is it's a chance for criminals to be more creative. Yes. Hindi, gagawa tayo ng batas pero magkakagawa ulit sila ng isa pang batas para maprotektahan laban doon sa mga kasi pwede gagawa ng magpasa bago. ng fake na information. Oo. Ganun Di ba lang. may negosyo nga na bumibili sila ng yung mga text buying, di ba? Yung mananalo. You contract a company, they have 50,000 SIM cards. Yes. So, babayaran mo lang yan. Kunyari, for example, yung 50,000 na gusto mo na votes, o sige, sa halagang 1 milyon, 50,000 na magte-text. boto. May mga ganong negosyo. Kasi nga, hindi nga siya nare-register. Binibili mo lang yan ng 30 pesos. Ilo-load mo lang yon. But that's already a business. Yung mga kailangan manalo sa mga beauty contest, mga manalo sa mga singing contest, reality shows, binibili nila So all in yan. all, palagay ko parang tama naman. Tama. Kasi Tama. nga deterrent nga siya. Deterrent. Wag lang maaabuso. And the thing with the SIM registration, there's no cap. You can buy as many SIMs that you want, basta magpapakita ka lang ng ID. So kahit maraming SIM, under 1 Yes. Yes. Oo, So, wala hindi siyang ganun cap. din. So liwanag ko na nga, sa kabilang, ang ayaw lang natin, kinukolekt natin information kasi may expose information natin. Yes. Pero maganda naman yung ginagawa ng Yung SIM hangarin. card na yun. Mas mukhang marami siyang benefit para sa akin. Kasi, Ako, pabor ako dyan. Kaya Alex, di ba? Yes. Di ba nung contact tracing nga, nagsusulat nga tayo ng mga info natin sa mall eh. Ba't Oo. sa tayo Sa natakot piranggot na na makukuha papel. yung, di ba, yung privacy. Kaya nga nagsimula yung maraming scams. Oo, Yung simula totoo nung yan. lahat na. Tapos ngayon, yung mga deliveries pa natin, may pangalan tayo dun eh. Oo. So, meron ka na rin nabibili ngayon sa mga online shops na pangbura. Kasi minsan, pag nakukuha yung mga plastic na yun, ng mga wrapper ng mga, kinukuha nila from there. Totoo. Yung label. Yes, na may pangalan mo, may info, may address. Cell number, tsaka address. Oo, kasi minsan, ma'am, may delivery ka po. Tapos wala naman pala siyang in-order. Yun. Diba, binigay na natin lahat ng information nung pandemic, Dati contact pa. tracing. Nabiktima ako. Tama. Nabiktima ako niyan. Dahil sa nagbibigay ako ng information sa mall, sa isang car company, may nakita ko, bigay ako information, tago na sa pangalang Ford, no? Tapos, nasa bahay ako, naka-receive ako ng letter, nakalagay sa letter, binasa ko sa tabi ng asawa ko, Dear Mr. Calleja, we would like to recall your Ford Everest because of airbag malfunction. Oy. Kung natouch ako, concerned sila. Wala akong Ford Wala kang Everest. Ford. Ang tingin ko sa asawa ko, sabi niya, so may Ford Everest ka? Saan mo pinark? Talaga? Biktima ako. Biktima ako. True story yan, True story to. Oh my gosh. 2019. Kaya nga nagkaroon kami ng hello, my friends to Fort Everest. So, binigyan ka ng Ford. Hindi, nakakairam-iram ako sa iba. Lalaban ba ako sa Ang Ford? dami ng kotse, pinupost niya. Ayan pala eh. Ano yun, nagkamali sa paggamit ng data. Napunta dun sa data nila na may database nila na akala may kotse ako. Okay. So, may 180 days ka. Anong ID kung wala ka pang national ID? Sana pwede naman lahat ng ID. National ID lang dapat? Yun ang gusto nila, national ID. Sabi nga ng iba, paano yung pag wala kang driver's NBI license? clearance, Yes. Sabi na pwede passport. daw ang student ID. Sabi namin kung student ID, baka mga fake-fake. So it Yes. defeats the purpose of validating if that Tin person ID is true. is valid. Tin Ha? ID is valid. Tin ID. Kasi sa'yo lang yung number na yun eh. Yun lang yung Ay, ID. humanap sila ng paraan na lahat may validong ID. Pero yung tin Muna. ID, kakay, walang picture. Ay, nilagyan ko ng picture. Ang ganda. Optional yun, hindi. Ako dapat parang kotse. Dapat Pag may driver's garahe ka, license, oo. ibig sabihin, pag may SIM ka, dapat isang cellphone mo. Pag may cellphone ka isa pa, allowed ka mag-isa pang SIM. Ibig sabihin, magpakita ka ng mga SIM, mga cellphone units. Diyos ko, nakakagutom itong usapan na ito, ha? Okay. Time to talk about food. Since banggit mo ng pagkain, pag-usapan natin ang pagkain. Pag-usapan natin ang paborito nating mga street food. Walang iba kundi ang lumpia Shanghai. Lumpia Shanghai ang topic natin talaga. Kasi Kaya na-vote ng Taste Atlas na second best street food. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng TikTok! Ang gwapo. Pogi! Pogi! Sige na. Ganyan talaga pag madalas ka kumain ng street food. Ganyan talaga. Ganyan talaga pagka puno ang iyong comedy act. Yes. Alam ko gusto niyo akong tusok-tusukin ngayon. Happy lang. Alam ko gusto niyo akong tusok-tusukin ngayon kasi tusok-tusok is life. Sa mga mahilig sa street food dyan, hinay-hinay lang po ha. May ilang paalala ang mga eksperto sa pagkain ng mga paborito nating pang-merienda. Heto ang report. Mura, masarap at mabibili kahit saan. Sino nga naman bang tatanggi sa tusok-tusok at tuhog-tuhog?
Nandyan ang all-time paborito nating fishball, kwek-kwek, kikiam, chicken skin, Betamax, isaw at balon-balunan. Street foods ang tawag dyan o mga pagkain na karaniwang makikita sa kalye o tabing kalsada. Perfect na perfect ito pag sinamahan pa ng palamig. Sure na mabilis na masusolve ang gutom at uhaw mo rito. Pero hinay-hinay lang mga kapatid. Ang siya kasing tinipid nyo sa street food, baka ipambayad nyo pa sa ospital. Wala namang hard and fast rule, no? Kung isang beses ka lang ba isang buwan pwedeng kumain ng street food. Wala namang po ganung pag-aaral na sinagawa, ano? Ang sinasabi lang po natin kasi medyo scary. For example, yung sausawan, o yung suka, o yung gravy. Kung sino-sino yung kumukuha o dumudot-dot lang nung sausawan, okay? Tapos minsan siguro hilaw-hilaw rin yung pagkain, hindi natin sigurado. Ang street food vendor na si Diana, naiintindiyang hindi para sa lahat ang street food. Meron daw kasing marumi ang gamit, habang ang iba nga, inuulit ang ginamit na mantika. Si Diana, sinisiguro ang kanyang tinda ay malinis. Gabi pa lang malinis na po lahat ng gagamitin, naka-arrange na po. Normal lang naman po na isipin nila na madumi yung paggawa kasi di ko naman po nila lahat pero meron po namang iba na nakikita rin po ng marami. Para naman sa isang eksperto, hindi naman masama kumain ng street foods kung paminsan-minsan basta wag lang dalasan. Pag meron ka kinain na ayaw tanggapin ng ating sikmura, dalawa lang po ang pwede pong mangyari. Sumusuka, LBM. Sobrang sakit ng tiyan. Okay? Talaga pong crampy abdominal pain. Iba po nahihilo. Yung iba po sa kakasuka, kaka-LBM po nilalagnat. Okay? Yung iba naman po talaga rashes. Sa Pilipinas kasi common talaga yung Escherichia coli, E. coli. Not to mention also the fact na kung, di ba, may kasamang palamig yan eh. Baka mamaya hindi malinis yung tubig, kung saan lang po kinuha. So dito papasok po yung amoeba, cholera L. cor. Dito papasok po yung iba pa mga salmonella. Ilang beses na pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa pagkain ng street foods. At isa daw sa dapat iwasan ng itlog dahil paborito itong tirahan ng mga bakterya. Bagamat hirap ang DOH na i-monitor ang street foods dahil sa palipat-lipat na pwesto, pinag-aaralan naman daw nila ang paglalagay ng regulasyon at pamantayan na maaaring ipatupad ng lahat ng local government units o LGU. Kumakain ba ng street foods ang makasama ko? Sino ba ang masiselan dito sa pagkain? Share mo na yan dito sa TikTok. Ay naku, ako ang original tusok-tusok queen talaga. Alam mo yung fishball? Yes. Alam mo, one time, nawala siya doon sa tapat ng bahay namin. Sabi ko, gustong-gusto ko talaga. Pinablatter mo. Pinablatter mo. Hindi naman. Pero hinabol ko siya doon sa bahay niya talaga, doon sa liblib ng mga, talagang doon sa urban poor na tumataho lahat ng mga aso. Kinatok ko talaga yung bahay. Yung sauce po kasi. Ano ba yung sauce? Gusto mo yung matamis na maanghang? Pinaimbestigahan ni ate ko rin yung sauce kung ilan yung 5% ba yung Ang laban na sa 10 sauce, tatlo lang talaga. Nakakailang fishball ka, Ate Kuring? Kaya ko ng mga 20 sa isang upuan. Oh my God! Ano gusto mo? Yung crispy or yung ano lang, medyo lang? Ako rin, crispy talaga. Pero alam mo yung favorite street food ko, hindi masyado na yung fishball, hindi na siya kumakain. Gusto ko taho at saka dirty ice cream. Yan sa akin ang favorite street food ko. Ang social naman ng street food mo. Dirty ice cream at saka taho. Yung taho, syempre, iba yung arnibal, tapos yung mga maliliit na sago. Tapos sa umaga, ay, ang init-init. Tapos pag summer, keso na sorbetes. Ay, yan ang favorite. Nagliliwanag mo ang mga mata ni Pati pag pagkain ng pinag-uusapan. Pero alam nyo ba na ang fishball ay scrap ng isda yun? Yes, sabi mo nga. Kasi nalaman ko yan yung dati nung bagets ako, namamalengke ako dito sa may sa may Guadalupe. Hindi na pala ako bagets. Doon ko lang nalaman. Naririnig ko lang sa probinsya. Nakikita ko yung, di ba, pag nagpapalinis ka ng isda sa palengke, hindi naman lahat nilalagay. Tapos may mga konti, mga laman na nakadikit. Kinukuha nila, tinanong ko yung isang kuya,
dadalhin namin to sa Malabon sa pagawaan ng fishball. Sabi niya, ay bakit kuya, ito kasi yung ginagawang fishball. Paglasa. Hindi naman nilang kailangan panlasa. itunin pala. Pero hindi no? naman bulok. Hindi naman siguro. Pero kasi syempre pag pinagsama-sama mo yun, madam, tapos ang tagal mong binahe, parang papunta na rin doon. Papunta na rin doon. Pero Kaya sana, pagka hindi naman kasi natin malalaman kung madumi ba talaga o hindi. Kasi pipirituhin unless may mo epekto sa katawan natin. Paano naman nangyari na yung lumpiang Shanghai ang naging number 2? Second best street food. Sa Taste Atlas. Diyan ako naniniwala na mali ang nakuha nilang mga tao sa survey. Dahil social. Kaya ako naniniwala sa survey. Hindi. Lumpiang Shanghai, favorite ko yan. Oh, pero hindi siya street food. Parang, Hindi naman siya street food. Nagpunta sila sa summer sa isang village and may party. What's the favorite street food here? Sa probinsya, Ang sabi lumpia ni Shanghai, di ba, lagi pag may birthday party, yan ang Yes. unang nauubos kasama ng barbecue. Kasi ang bilis damputin. Isasarsa Bilis mo lang. maubos. Hindi lang inuubos, siya nang madaling iuwi. Yes. May mga barkada ko nasa bulsa na dito yan, oh. Benting na lumpiang siya ngayon. May subo pa, ha? Pero kasi may revival din ng street food sa mga kabataan. Kasi pag nagpupunta ka ngayon sa poblasyon, di ba syempre, every Poblasyon. weekend, nagpa-party-party Pobla. mga tao. Yeah. Pobla, they call it Pobla. Ngayon, pagkatapos mo uminom, syempre gutom. So yung mga bata ngayon, introduced na sila to street food. Kasi sa poblasyon, marami ng mga cart. So makikita mo mga nakaporma, maganda yung mga damit, nagtutusok-tusok sila ng fish. Pero di ba, ball. nagsimula yun yung, Kuya, I'll make tusok-tusok. Yeah. Mga taga-asa. Viral. Taga-Mary. Ateneo, di ba? Parang- Ateneo. Ateneo. egg. Hindi naman orange egg. Kuya, make Kasi tusok-tusok binago lang nila, there. pinasocial din nila yung vinegar garnish with onion. Pero umamin kayo. Masarap naman talaga minsan yung madumi. Mas masarap ang mas madumi. For me, ha? Iba na naman ang ibig sabihin. Iba na naman. Actually, ako natatakot. Kasi Hinugasan. Yes! Ano? Ang sabi mo? Hindi hinugasan. Hindi. Misa kasi sa sobrang hugas, ang linis Wala na na lasa. nawawala yung vitamin at Lasang lasa. dishwashing liquid Dapat soap. masarap kumain sa umaga. Yung umaga-umaga yan talaga yung... walang tayuan. Yung pagkain na sinerve sa'yo. Kuya, street food Walang alisan ha. Dito na to. Kuya, street food Street food Hindi mo na pinag-usapan ha. Pag galing sa labas ha. Kaya nga. Galing sa street yun. Pagpasok. So ikaw, ano favorite Hi. street food mo? Ako? Oo. Nagustuhan ko yung taho. Nagustuhan ko rin yung taho, pero Taho. ano siya, nilalako siya. Kaya lang galit na galit ako sa taho. Bakit? Diba, parang may sa demonyo yung nagtitinda. Di ba sisigaw siya, taho, tapos magmamadali kayo, yung tasa, yung barya, sino magkano? Paglabas mo, Wala na. ang layo na! Ang layo na! May sa demonyo talaga yung magtataho. Grabe ka naman. Ako, kwek-kwek. Yan ang Ay, favorite. Gusto ko rin yung kwek-kwek. Ako ayoko ng Yan yung yan yung ag. Ayan yan. Orange egg. After you eat 3 or 4, sumasakit na yung batok mo yan. Nasa edad na yun, hindi ka sa kwek-kwek yun. Nasa edad na yun, wala na tayo. Hindi ko naman pinapanggap. Ano pero yan? sinasabi Pampatibay ko- ng ano yan? Pero ng- sinasabi ko yan ang ng effect sa akin ng sikmura. kwek-kwek. One time when I ate a lot, parang naramdaman ko talaga sumakit yung batok ko. Baka naman Kaya- Eh, paano ka sa ulo mo? Nagsabi. Dad na yan. Hindi, sabi ko naman yun, when I ate a cholesterol lot, talaga. when I ate a lot, sasakit talaga ulo mo. You ate a lot eh. Alam mo bakit? You ate a lot. Alat yun, alat. Nasagot na yung tanong mo. nasagot na. Hindi na misteryo yun, ha, Patri? Hindi na yun misteryo. May tanong sige. ako sa atin. Yung street food ba, kailangan sa street lang kinakain? Kaya tinawag na street food? Oo nga. O, di ba masarap iba sa naman natin? street. Sa street Mas talaga. masarap. Ang sarap Kasi ng pag vibe inuwi mo na pagka- sa bahay, tama, hindi mo makuha yung sausawan eh. Yes. Sausawan. Doon na Hindi uso mo yung magets. double dip. Oo. Bawal yung double dip. Kaya rin nagkakaroon ng problema kasi pag dinouble dip, yung Tapos- susubo, tapos sausaw Isaw ulit. ulit. Oo, yung laway. magkakasabay kayo doon, isang pamilya na O kayo. para nagkalikas din kayong lahat. Yung feature, hindi ko na maalala kung anong TV show yun, parang documentary. Pinakita rin kasi kung gaano kadumi. Yung chopping board na ginagamit nila pag-chop ng mga onions, ng bawang, parang hindi na hinahuhugasan. Yeah. Tapos sama-sama na doon. Tapos yung sasa nga, yung suka. Yung hindi balik ko yung suka na nabibili sa supermarket. Ito yung mga suka na sa galon-galon. Kasama, Kaya naman yung kasama eat a yun sa lot. nagpapasarap. Kaya yung ate Kaya a lot. ate a lot. Kaya yung ate a lot. Hindi, alam mo, Nagpapasarap doon yung dumi. bukod sa dumi, sabi ko nga sa'yo, di ba? Habang mo dumi. Ang nagpapakalma sa akin doon, yung mantika. As long as may kumugulong mantika, panatag ako na siguro, Mamamatay yung alcohol germ. Mamamatay yung yung alcohol mikrobyo. na 99.9%, may tinitirang 1, di ba? 1.1, di ba? At least yung mantika, pag ginon, Oy, pwera na lang kung yung mantika
ika mo 1,000 times Times nang na ginamit. ginamit. Ayun nga yung pampasarap dun eh. Naku, yan din ang pampakanser. Kasi saturated fat. Carcinogenic. It escalated quickly. Doon lang tayo sa I ate a lot. Hanggang sa... Cancer na. Pero street food is also one of the best ways to experience a country's culture. Correct. I agree. I agree. Tsaka hindi lang naman tayo lahat halos sa Asia may street food. Iba-iba. At walang lumpiang Shanghai na street food sa Pilipinas. Wala. Meron daw sa probinsya. Meron sa probinsya pero hindi siya kilala as a street food. Magkano isang piraso ng toge. ano? Toge ang mas Isang popular. 2 piso, kakapiranggo. 16 pesos, di ba? Yung malaki. Yung lumpiang Kekyan Shanghai, yata depende yun. yung mahaba yun eh. Siguro 2 pisong ganun, pero sa gitna lang lahat. Parang yan. Paano? Sana yun? Parang ganun ka pa. Nung ano sa Yung parang aksidente lang yung laman, no? Oo, pero mahaba yun. Sana. Yung galit na galit yung may-ari, may laman? Sabi sa inyo, huwag lang laman. Walang Pero laman. sarap ng lumpia Shanghai. Oo, masarap. Chili sauce. Chili sauce. Hindi ako ang agree na ano sa- number 2, dapat number 1 siya. Number 1. Number 1 dapat ang lumpiang Shanghai. Sino ba yung number 1? I vote for kwek-kwek. Okay. Ay, hindi pala. isaw. Fishball. Ako taho. Fishball Or ako. In fairness, sorbetes. classic ang Dirty fishball. ice cream. Ako, Social dirty naman ice kay cream. Patpi. Ano dirty ice cream? Ako Ang yung sarap, bakit? isaw eh. Street food yun, yung original. Yung isaw, masarap yung isaw. Isaw ako. Yung chicken ganun, maliit na. Oo, Ayun, malaki. bituks. Gusto ko yung bituka ng manok. Kaso, kainin yun. yung isaw nga lang Isaw. talaga, masarap pag malinis, pag hindi amoy kyo. Ako kahit amoy kyo eh. Ano siyo eh? Nako, kasi yung ate a lot. Ang dami natin pinag-usapan. Kuya Alex talaga. Hindi ba ulitin? Gamot. May gamot. May ano. SIM registration app. Registration. Pero hindi pa kami tapos, kaya dyan lang kayo. Babalik ang... TikTok! Dito, street food ako. Street food. Yes. Halata ako. Siguro pag pagkain, alam ko na default. Nagubuhay si Patpi pag pagkain. Oo, ako naman glutathione kasi. Talaga? Oo naman nagka-award ako doon. Investigative journalism. International. Investigative, yes. Yeah. How about you, G3? Gusto ko yung SIM Registration Act. Kasi deterrent nga siya. Yeah. Tsaka para wala ng stalkers, di ba? Ay, totoo yan. Oo, Dami yung mga siguro. scammer na yan, mapunta na sila lahat sa impyerno. Ay, grabe. Diretso. Ako street food. Street food ka rin. Ano nga favorite mo? Gusto ko yung proben. Wala kasi hindi nyo kasi kilala yung proben sa probinsya lang yun. Pero gusto ko probinsya. Izaw. Yeah. Izaw. Kaya proben, probinsya. And for the male, the only thorn. Ako balanse talaga ako eh. Sa lahat ng topic kasi pwede mo muna i-connect yan eh. Paano? Okay. Para mawala ng problema si Ate Coring, dapat yung nagtitinda ng street food, yung registration niya ng SIM, yung SIM niya naka-register para matetext niya. Tapos yung sausawa ng street food sa gluta. Hindi ba natin pagsama-samahin yan eh? Oo nga, no? Kaya tayo mga bahay, dahil kayo nag-noy-meal eh. Kaya tamo, nung wala tayong, kanina off-air tayo, pinagchichikahan nyo yung mga relasyon. Getting on my nerve. Wow! That's the best thing to talk about. Mga relationships talaga. Basta ito na ha, amin ang pinag-uusapan, iniisip nyo pa lang. Kasi pag-uusapan natin ang dapat pag-usapan. Pero please, sa trip ha, walang basagan. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Ito ang... TikTok!